tama na. Okay, kayo tumayo na at magbukas ng Bible. Sunod na lang. Next time. Hindi nakapag-practice eh. Gusto nyo kumanta? Ang mga ibon. Okay, Genesis chapter 32. Chapter 32 from verse 22 hanggang 32. Okay, basahin natin responsibly. I read verse 1, you read verse 2, hanggang sa tayo makaabot sa last verse. And he rose up that night and took his 2 wives. Sana all. Sana all. Bira naman. And his 2 women servants, and his 11 sons, and passed over the ford Jabbok. And he took, sige. And Jacob was left alone, and there wrestled a man with him until the breaking of the day. And he said, let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let thee go, except thou bless me. And he said, thy name shall be called no more Jacob, but Israel, for as a prince hast thou power with God, and with men hast thou prevailed. And Jacob called the name of the place Peniel, for I have seen God face to face, and my life is preserved. Therefore the children of Israel eat not of the sinew which shrunk, which is upon the hollow of the thigh unto this day, because he touched the hollow of Jacob's thigh in the sinew that shrunk. So tayo po ay mag-pray. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. O Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito dahil kami po, Panginoon, ay muli mag-aaral, magbubulay sa inyo pong salita. O Diyos, pagpalain niyo po ang salita niyo nga po na ayon pong tatalakayin sa oras na ito. Dalahin ko nga po ang inyo pong mga anak ay buksan ang kanila pong puso isipan na handa pong tanggapin ang katotohanan na mula po sa inyo pong salita. At ganyan din, tulungan niyo pong inyo pong lingkod, dahil kung sa sarili wala pong magagawa, Panginoon. Adalain ko po, Banal Espiritu, kayo nga pong kumilos po sa aming pong kalagitnaan sa oras po ito. Patawad po sa mga nagawa po ng pagkukulang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Thank you very much. So you may be seated. Now, ang talatang binasa natin is the story when Jacob, nung si Jacob ay nakipag-wrestle sa angel. Amen. Sa angel. Siguro sa inyo ay, yung iba dito ay nanonood ng UFC. UFC Ketchup. Yung iba ay KFC. Amen. Ako mahilig din ako manood nun. No? Lalo na kapag sila ay nasa ground at talaga nga namang yung kanilang buong lakas ay kanilang inuubos para lamang sila ay manalo. Amen? And that's the way Jacob fought with the devil, with the angel. Amen? With the angel. Okay? Now, sino ba itong si Jacob? Si Jacob, siya po ay anak ni
Isaac. Meron po siyang kakambal, si Esau. At si Esau, mga kapatid, siya po yung panganay, which supposedly, siya po ang may birthright. Ngunit dahil sa deception ni Jacob, which means supplanter or deceiver, ay nakuha niya ang birthright ni Esau. Amen. And he even deceived his own father. No? Siya ay nagkaroon ng conspiracy. Conspiracy, hindi transparency. Amen. Hindi niyo alam yung mga issue na yun, ano? No? Siya po ay nakipagsabwatan sa kanyang nanay para makuha yung blessing na mula kay Isaac. At sila po ay nagtagumpay because of deception. That was the personality of Jacob. Kaya nga siya ay tumakas mula sa presensya ng kanyang kapatid na si Esau. And God bless Jacob because sa kanya ibinigay ng kanyang ama ang pagpapala. Amen. Oh? So, to make the long story short, Jacob is about to meet again his brother Esau. And he was afraid by this time. Amen. Siya ay natatakot baka kung ano ang gawin sa kanya ni Esau. But before that, mga kapatid, bago po nangyari yan, ay mayroong isang pangyari kay Jacob na naging turning point ng kanyang buhay. Ito ang nung time na siya po ay nakipag-wrestle sa angel of God. From the whole night. Ang sabi nga, and Jacob was left alone, and there wrestled a man with him until the breaking of day. Siya ay nag-iisa. And he wrestled with a man until the breaking of day. And when he saw, he prevailed not against him. He touched the hollow of his thigh. Ito po yung angel. Amen. He touched the hollow of the thigh of Jacob. And the hollow of Jacob's thigh was out of joint. Siya po ay napilayan as he wrestled with the angel. Yung litid ng kanyang hita ay na-damage. Kaya nga si Jacob, ang sabi dito sa verse 31, and as he passed over Penuel, the sun rose, and he halted upon his thigh. Siya po ay iika-ika na lumalakad. Amen. And that might be the whole of his life ay gano'n po siya lumakad. Amen. Because the sinew which of his thigh shrunk. Nagkaroon siya ng damage. Amen. So, ngunit, ang kapalit noon, mga kapatid, ay yung sanabi po dito, sa verse 26, and he said, "Let me go, for the day breaketh." Ang sabi ng angel kay Jacob, ako ay paalisin mo na. Ngunit patuloy na si Jacob ay yumayakap, pinipigilan yung angel. Amen? At ang sabi niya, I will not let thee go, except thou bless me. Hindi kita pakakawalan hanggat ako iyong pagpapalain. Amen. And he said, what is thy name? And he said, Jacob. Jacob is my name. Amen. Thy name shall be no more Jacob. Hindi na magiging Jacob ang iyong pangalan, but Israel. Amen. Kaya nga makikita natin dito, mga kapatid, that the name Israel is the name of Jacob.
Amen? Na binago ng Panginoon. For as a prince has thou power with God and with men has prevailed and has prevailed. And Jacob asked him and said, Tell me, I pray, thy name. And he said, Wherefore is it thou that thou hast after my name? And he blessed him there. He blessed him there. Amen. Kaya makita natin dito mga kapatid, Jacob, amen, claimed that blessing from God. He claimed that blessing from God. Alam niyo po mga kapatid, we all want blessing from God. Amen. We all want to be blessed by God. I hope that each and every one of the men in here and even the ladies in here, someday meron kayong vision that God will bless your life and that someday God will use your life mightily doon sa field na kung saan kayo ay ilalagay ng Panginoon at marami ang kaluluwang maliligtas at kayo ay makapag-start ng gawain at ang gawain niya ay lalago at ang gawain niya ay gagamitin ng Panginoon. Amen? I hope that you have a vision like that. Amen? Amen. Ang sabi ng Bible, without vision, the people perish. Kung wala kayong pangitaing ganyan, kung wala kayong goal sa buhay, the people perish. You will perish. Amen? So we want to be blessed by God, to be used by God mightily in His work. Ngunit wala pong pinagpala ang Diyos. Nobody has ever been used by God without a battle, without a fight. Makita natin dito si Jacob, he wrestled against the angel of God. That's why God blessed him. Amen? Ang sabi nga dito mga kapatid, imagine, sabi nga dito, I will not let thee go except thou bless me. Mag-uumaga na kapatid. Could you imagine that? Puyat si Jacob, inaantok na siya. Amen? Hello? Ngunit sa kabila ng pagod na yon, mga kapatid, he keep on wrestling against the angel of God. Amen? Against the angel of God. Oh, tayo po ngayon ay nabubuhay sa panahon na lahat ay instant. Wala pong instant sa gawain ng Panginoon. Amen? Wala pong instant sa gawain ng Panginoon. Kung sa secular na bagay, may mga instant. Mag-congressman ka lang, yayaman ka na. Amen? Mag-engineer ka lang, pumasok ka lang sa DPWH, yayaman ka na. Ngunit sa gawain ng Panginoon, walang instant. Amen? Walang instant. Kahit na yon ang gusto natin, hindi po yan mangyayari. Amen? There are things that comes before the blessing. Amen? There are things that comes before the blessing. Number one, there is a stepping out before the blessing. There is a stepping out before the blessing. Ang sabi ng Biblia in verse 24, and Jacob was left alone. And Jacob was left alone, nag-iisa siya. Iniwanan niya yung kanyang son all, yung kanyang two wives, and his children. Amen? Hello? Iniwanan niya. Sabi, nagpaalam muna siya, ako muna ay mayroong pupuntahang lugar. And in that place, he wrestled against the angel of God. Amen. He wrestled against the angel of God. At ang sabi nga, and Jacob was left alone.
Oh, ako'y nagpapasalamat, meron kayong iniwan sa inyong mga tahanan. Amen? Ako'y nagpapasalamat, nagkaroon kayo ng guts, na kayo ay pumunta dito sa lugar na ito, to be stay in Bible students. Hindi po, biro ho yang ginawa ho ng bawat isa sa inyo. Ako'y nagpapasalamat. I do believe you have surrendered something for God. Amen? Na dapat sana kayo ay mag-aaral secular, dapat sana kayo ay mag-work sa labas. Ngunit yun po ay inyong iniwanan. You step out of those things para lamang kayo po ay maglingkod sa Panginoon dahil alam nyo na kayo, because you are claiming for that blessings of God in His work. Amen. Nanuman niyo po ang mga kapatid, amen? Kaya nga, look at this. Ipagpatuloy nyo ang bagay na yan. Ako ay naniniwala ng iba sa inyo ay nagnanais ng bumalik. Nakaisip na bumalik. Amen? Marahil namimiss nyo yung alaga nyong aso. Marahil namimiss nyo yung alaga nyong pusa. Amen? Buti na nga hindi nyo dinala dito. Amen? Oh, namimiss natin yung ating mga kaibigan. Namimiss natin yung ating family. But it's but natural for us Christians to step out and give our life for God. Amen? At mag-stay sa lugar na ito. Amen? Dahil meron tayong, alam natin tayo tinawag ng Panginoon at kailangan nating matuto ng salita ng Diyos, kailangan natin ng training, kailangan nating, so that someday, God can use us mightily. God will use us mightily. Amen. So there is stepping out before the blessing. Kaya wag na nating isipin pang, alam ko namimiss nyo. I've been a Bible student like you before. Wala na ko, no, bago-bago pa lang ako, maybe 2 months, 3 months. Ako'y nakatingin dyan. Wala pa yung Shopwise na yan. Yan ay tapunan pa lang ng balat ng buko. No, may mga tindahan dyan ng buko noon. Dyan dumadaan yung mga Jamliner, BBL. No? At sabi ko, madali lang ako umuwi. Nag-stay naman ako ng Maynila. Bago ako pumasok ng Bible School, kaya alam kong bumiyahe ng Maynila. Alam kong bumiyahe hanggang sa aming probinsya sa Pangasinan. Sabi ko, madali lang umuwi ng Pangasinan. After 1 month, tapusin ko lang itong buwan na ito. Then dumating yung time, after 3 months, after itong semester na ito, itatapusin ko lang, ako yung uuwi na. Amen? Dahil namimiss ko yung nanay ko. Amen? Namimiss ko yung mga kapatid ko. Ngunit, biyaya ng Panginoon. Natapos yung semester, nag-enroll uli. Natapos yung 1 year, nag-enroll uli. Hanggang siya nakagraduate din naman. Amen? So there should be stepping out. Step out for faith. Amen? Number 2, there is a struggle. Amen? There is a struggle before the blessing. Merong struggle. Oh, kayo'y nagkita-kita dito kung saan-saan kayo lupalop ng bansang Pilipinas. Maalala ko, nung kami noon, merong Ilonggo, merong Ilocano, merong Bicolano, merong Negro. Amen? Nagsama-sama kami kapatid sa isang dorm. Iba-ibang ugali. Amen? Nagkakawala ng toothpaste.
Yung puti kong t-shirt, hindi ko makita. Ang ginawa ko, kapatid, nilagyan ko ng pangalan dito sa may kwelyo, ninakaw pa rin.Ag-isip ako ng paraan, ano kayang gagawin ko? Kaya nilagay ko dito ng pangalan, Ramir. Malaki! Nakita ko minsan, may nagsusot pa rin. Nabasa ko yung poy, akin yan ah. Amen? May struggle. Normal yon mga kapatid, kahit saan naman may struggle. Makita natin dito si Jacob. He wrestled with the angel. What a struggle, amen? Makita natin si Joseph, bago siya makarating doon sa pangalawang trono ng Egypt, he struggled. Makita natin si David, he struggled. Wala kayong makikita sa Biblia, mga kapatid, na hindi nag-struggle. Imagine si Noah, he built that ark for how many years? Amen? So mayroong struggle. Imagine Abraham, bigla na lang siyang kinausap ng Panginoon, iwanan mo ang inyong lugar. Maalala nyo, nung siya ay nag-alay, inalay niya si Isaac, mayroong struggle. But God bless him. Kaya nga mga kapatid, wag nating questionin ang struggle. That's normal. Yung mga nag-aaral dito mag-gitara, sabihin ko na sa inyo, masusugat ang inyong daliri. Masakit yan sa daliri. May struggle. Kaya lang, magpatuloy kayo kung hindi, till we meet again. Amen? Naunawaan niyo po mga kapatid, mayroong struggle. Naunawaan niyo po, nawawalan ka ng toothpaste. Minsan yung toothbrush mo may gumagamit. Mayroong struggle. Mapapagod ka. Ngunit meron kang goal. Meron kang vision. You want to be blessed by God. Kapatid, makita natin dito si Jacob until the break of the day. Hindi niya pinakawalan yung angel. Imagine how strong angel is. Ngunit ang sabi, hindi kita pakakawalan. Hanggat hindi mo ako pagpapalain. Alam nyo nakakalungkot, iba yung ayaw nyo pakawalan eh. Iba yung ayaw nyo pakawalan nyo na yan, pero wisyo lang yan sa buhay. Alam nyo, listen to me, Christians. Mag-struggle talaga yung puso nyo dito. Talagang pipigilan nyo yung bagay na mag-struggle talagang puso nyo. Amen! Amen? Yung mga bagay na titisin natin dito, mga kapatid. But we want to be blessed by God. Amen? And number 3, there is a service. Makita natin dito, mga kapatid. Ang sabi ng Bible, and he passed over Penuel. The sun rose upon, over Penuel, the sun rose upon him, and he halted. He sacrificed that tie. Merong sacrifice, merong service, merong sacrifice before the blessing. Amen? Alam ko, yung iba dito, nagdurugo na ang puso. Bihira, no? Yung iba dito ay,
makakaranas tayong mapagod, magkasakit. Amen. Yung iba, ibang struggle na dahil sa dinadala. But natural po yan, amen? It's but natural. No? To sacrifice ourselves for God, to serve God, because we want someday that God will bless us. Yun yung dapat nating goal. Ang sabi ni David, ang sabi ni Jacob, I will not let thee go except thou bless me. Panginoon, hindi ako magkukwit. Ako ay mag-graduate. Hindi ako titigil. Ako ay mag-graduate. At mag-internship, magpapatrain. Amen? Para pag ako ay equip na. Amen? By God's grace, mag-start ng gawain sa ibang lugar. So, nang sa gayon, dumami ang Christian Bible Baptist Church. Amen, Christians. So, wag ho nating bibitawan hanggat hindi natin nakakamtan yung blessing. Amen? Huwag kayong bumitaw. Kahit na yung nakahawak na lang sa inyo, gagayan na laang. Huwag kayong bumitaw. Amen? Kahit na, yung ba, tiis na. Amen? Huwag kayong bumitaw. Alam niyo, nakakalungkot. Marami nung fourth year, iilan na lang. Huwag naman ganun. Amen? No? Amen. Gaya natin si Jacob. And you know, God bless him. Amen? Ang sabi ng angel, hindi na Jacob ang pangalan mo. Israel na. Mula sa kanya galing ang 12 tribo ng Israel. Amen. What a blessing, amen? No? Alam niyo, someday, Christians, who knows? Hindi natin alam eh. Stay. And God will bless you. Amen. Maraming salamat po.